Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado ng umaga. Ayan, September 6, 2025. Good morning na po, Sister Sara, Sister Marilu, Pastor Jan, good morning, Sister Adora, Diana, good morning po. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon. Alay natin siya ng papurit pagsamba. Hallelujah. Yes, Lord, we praise you. We glorify your name today, Lord. Be glorified, be magnified. Yes, O Diyos. You are worthy to be praised. There is none like you. You are the way maker, Lord, the miracle worker, the promise keeper, Lord God. Yes, O Lord God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you work. Even when I can feel it, you working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are Lord. You are the miracle worker, the promise keeper, Lord God. You are the way maker. Yes, Lord, we praise you today. Be magnified, be glorified. You are worthy to be praised, Lord God. Salamat, Ama, sa umagang ito. Umagang kay ganda, Panginoon. Salamat po sa paggising, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Salamat sa paggabay mo, ang pagpatnubay mo, Panginoon, sa magdamag, Lord. Ikaw pong sumama sa amin, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, minsan pa, makakumbaba po kami, humingi po kami ng kalinisan, Panginoon. Cleanse us, Lord, purify us today, make us worthy. Even, Lord, to dwell in your presence, Lord God. Salamat, Ama, sa umagang ito. Nagkakatiwala ko po sa iyo magpalang kamay, ang daily vibrant word, Lord. Ang iyong salita lamang, Panginoon Diyos, ang aming pumamutawi sa aming pong mga labi. Dalayan ko rin, God, sa aming pong mga kapatid na, Lord God, na mga nanonood, nakikinig, Panginoon, na abot ng ganitong platform. Father, I pray in Jesus' name
That's their lives, Lord. Hallelujah. Salamat, pinupuri ka namin, Lord. Pinasalamatan. Sa iyo lamang lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, good morning na. Purihin na po ang Panginoon. Good morning na sa bawat isa. Ayan, Brother Joseph Victorino, Trinidad. Good morning. Ayan. So marami pong salamat sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Doon nga pinagpala na po ang araw na ito. Brother Nilito. Okay, so mayroon po tayong bagong series ngayon na tatalakayin mga kapatid. Ito po ay patungkol po sa Kingdom Power Through Discipleship. Kaya yung topic natin ngayong umaga, the cost of discipleship. Ano ba yung ang halagang pagiging alagad? Ang halaga ng pagiging alagad ni Kristo. Ayan. So sa Luke chapter 9 verse 23 to 24, sabi po dito, Then he said to them all, If anyone desire to come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Sa Tagalog po, at sinabi niya sa kanilang lahat, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, ay tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanilang cross araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magliligtas nito. Yan, purihin po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. So the cost of discipleship, mga kapatid, ano ba yung halaga ng pagiging alagad ng ating pong Panginoong Hesus? So pag sinabi pong discipleship, it is the process of following Jesus, learning from Him, in becoming more like Him, in character, in attitude, in action. It is not just believing in Christ, but about living out, take note, living out that belief daily. Also, walking with Jesus, growing to be like Him, and helping others to do the same. So mayroon pong pagkadiin, no, ng ating pong binasa. Sabi dito, it's not just believing, but it's all about living out. Ipamuhay daw natin in a daily basis. And also, walking with Jesus, growing. Dapat tayo po ay lumalago to be like Him. And also, in helping others to do the same. So, pag sinabi pong disciple, it means in Greek, matetes. Ang ibig sabihin po niya, learner, follower, apprentice, or student. No? Yan po yung kahulugan ng disciple. A disciple is someone who follow Jesus. Kaya tinawag tayong followers of Jesus. Hindi lamang born again or na-saved, we also called followers of Jesus. Learn from Jesus, live like Jesus, help others follow Jesus. Meron pong continuity, mga kapatid, no? Meron pong pagtuloy-tuloy. Disciple tayo, and then magsishare tayo sa iba, tutulungan din natin yung iba na maging disipulo ni Kristo, at ang mangyayari, talagang lalagana po ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako ng mundo. So, Latin word naman ng discipleship is discipulatus. It means the state or condition of being disciple. Ayan. So, malinaw po ba, no, mga kapatid? Discipleship is not limited to what you can comprehend. It must transcend all comprehension. Plunge into the deep waters beyond your own comprehension, and I will help you to comprehend even as I do. Sabi nga dito, ang pagiging disipulo ay hindi limitado sa kung ano ang maaari mong maunawaan.
limitless. Sabi nga dito, it is dapat nalampasan ang lahat ng mga pag-unawa. Behind, lumusong ka sa malalim na tubig, nalampas sa iyong sariling pag-unawa. Ibig sabihin, mga kapatid, maging wise po tayo. Maging mapanuri. Opo, sa lahat ng bagay. At tutulungan kitang umunawa gaya ng ginagawa ko. Sabi po ng Panginoon. So, the cause of discipleship is to live the life God has given us. Serving in mundane with the people He's put in our path. Alam naman natin yung kahalagahan nito. Oo. Yung direktiba na sinabi ng ating Panginoon sa atin. Dahil po, dito sa mundong ito, ay yung sistema ng mundong ito ay naroon yung hindi pagtalima. Diba? Yung sistema na umiiral dito sa sanlibutan. So, kailangan natin ang discipleship. Kapatid, sabi nga ni Pastor Billy Graham, salvation is free, but discipleship costs everything we have. Ika nga, ang salvation ay libre, pero po ang discipleship ay mayroon pong halaga, kapatid. Costly. Opo, mga kapatid. So, ano po ang ibig sabihin po nito? Discipleship is not free of cost, while salvation is a gift. Following Jesus requires sacrifice. It means surrendering our pride, our comfort, and worldly pursuit. The cross is not jewelry, but a symbol of death to self. Jesus called His disciple to put Him above everything, even above family, possession, and personal dreams. Kaya tama po yung ating paniniwala, no? Na si Jesus ang number one dapat sa ating pong buhay. Ang pagiging disipulo ay hindi walang bayad habang ang kaligtasan ay isang regalo. Ang pasunod kay Jesus ay kinakailangan ng sakripisyo. Kaya nga, costly, mga kapatid, ang pagiging disipulo. So ano po ba ang puntos natin sa umagang ito? Number 1, discipleship requires self-denial. Okay, sa Matthew chapter 16 verse 22, at Matthew 16:24, sabi po ni Jesus, then Jesus said to His disciple, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, deny himself, pasanin ang cross, at sumunod sa akin. May kakibat po na sakripisyo, mga kapatid. Pero it's worth, di ba? Living for. Di ba, mga kapatid? Na discipleship requires self-denial. Kaya kailangan matransform tayo, no? From inwardly, from glory to glory, kailangan matransform po tayo, mga kapatid. Otherwise, magkakaroon tayo ng pagiging prideful kapag hindi natin sinuko sa Panginoon yung ating pong sarili. Kaya nga kailangan ng self-denial. Take up the cross. Take up His cross daily and follow Jesus. Kailangan yung decision making mo dito firm. Hindi ito yung dahil lang sa napilitan ka o kaya may tumulak sa iyo. Hindi po. Beforehand, dapat ito po ay naririnig natin, nararanasan natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Nararamdaman natin na tayo ay tinawag dito sa ganitong kapamaraanan. So hindi na po mahirap kapag naalam natin na ikaw mismo nakaranas nito, kapatid. Kaya sabi po dito ni Jesus, sabi po na kailangan natin ng self-denial. Discipleship require self-denial. And number 2, a disciple must carry the cross daily. Sa Luke chapter 14 verse 27, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple.
Ika nga, ang sino man hindi magpasa ng kanyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Diba? Kasi may kakibat po itong sakripisyo, mga kapatid. Hindi po madali, pero kung titingnan mo in whole perspective, mga kapatid, meron pong kapakinabangan bilang tinawag ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga meron tayong mga discipleship program. Ini-equip natin, tinuturuan natin, ini-impart natin sa ating pong mga kapatid para ma-delegate sila naman. Okay. Maibigay natin, ma-transform sa kanila yung vision and mission, mga kapatid. At the same time, lumago po sila bilang tagasunod ni Kristo. Iyon po yung goal natin. Kaya patuloy po tayo sa pag-aaral, no? Hindi po nahihinto yung discipleship program natin, no? sa panambahan po natin, mga kapatid. Kasi gusto natin na hindi lamang mangilan-ngilan yung nakakaranas o nagkakaroon ng burden sa pagsishare ng gospel. Malinaw po ang Biblia, sabi po ni Hosea, people perish due to lack of knowledge. Marami daw na mga tao na napapahamak dahil sa kasalatan sa kakulangan. Kumbaga, walang kakayanan, walang alam, mga kapatid. So, ito po yung pamantayan ni Jesus na inilatag niya, no? Inilatag niya sa kanyang mga disipulo. 'Di ba? Namili siya ng mga disipulo niya. At the same time, tinuruan niya. 'Di ba? Yung ganong span ng kanyang buhay, napakaiksi po yung span ng buhay ni Jesus, pero nagkaroon po ng impact, no? Dahil doon sa kanya lang mga disipulo, mga kapatid. Kaya hanggang sa kapanahonan natin, tayo po ang naging recipient nito. 'Di ba? So number 3, a disciple must willing to lose life for Christ. Medyo challenging. Ito, 'di ba, mga kapatid? Kasi sabi dito, must willing to lose life for Christ. Kaya sabi po ng Mark chapter 8 verse 35, for whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake in the gospel will save it. Sapagkat ang sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo ay magliligtas nito. Kailangan may mag-mature tayo spiritually. Okay, dapat may maturity, mga kapatid, para lalo natin maunawaan ito. So, paano natin i-apply ang mga bagay na ito, mga kapatid? Number 1, count the cost but don't forget the reward. Gaya po ng sinabi ko kanina, meron po talagang sakripisyo, may halaga, may costly po yung pagsunod sa Panginoon. Pero tandaan natin, no? Mayroon pong nakaabang na gantimpala, no? May reward na nakaabang po sa atin, mga kapatid. At napaka-overwhelming, no? Kapag sinabi sa iyo ng Panginoon, welcome, good and faithful servant. Come. Di ba? It's overwhelming na marinig yan pagdating ng takdang panahon. Na wala tayong sinayang na pagkakataon na tulungan ang ating pong Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng tao. Minaximize natin yung full potential natin dito sa mundong ito habang tayo nabubuhay. And then, kapag nandun na tayo sa kabilang buhay, napakasarap na marinig. Welcome, good and faithful servant. Come, di ba? Ito po yung kagalakan, mga kapatid, na kahit na tayo po ay marami pong mga pinagdadaanan, ups and down, no, sa ating pong paglakad bilang pagsunod kay Kristo, pero tandaan natin, may reward na nakaabang, may gantimpala, mga kapatid, na nakaabang sa atin. Number 2, whatever you give up for Christ cannot compare to the eternal life He gave. Kaya nga, tayo po ang may utang na loob sa Panginoon.
Oo. Yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob niya sa atin, hindi natin kayang bayaran yan. Di ba? Ito na lamang po ang tanging may kukontribute natin. Mga kapatid, bilang pagtugon sa panawagan ng Panginoon ay pagtalima sa kanyang utos. Opo, mga kapatid, magdala ng kaluluwa sa paanan ni Kristo. Whatever you give up for Christ cannot compare to the eternal life He gave. Dugo ang kanyang binayad para ikaw at ako ay maligtas. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. So number 3, true discipleship is costly, but it is worth everything. Diba? Napakaganda mga kapatid. It is worth everything. Ito yung bagay na hindi mawawalan ng kabuluhan. Darating ang panahon, darating ang takdang oras, kapag hindi tayo huminto, hindi tayo nag-give up, tatanggap tayo ng reward, mga kapatid. Kaya po, nakita natin yung mga martyrdom of the disciple. Lahat po sila, mga disipulo ng Panginoon, napakasakit yung mga pangyayari to defend the gospel of Jesus. Sino po ito? Si Stephen. Si Stephen po, siya po ay stoned to death sa Acts chapter 7 verse 59 to 60. Si Apostle James, yung kapatid ni John, beheading by the sword sa Acts chapter 12 verse 2. Si Apostle Peter, crucifixion upside down. John chapter 21, 18 to 19. Ayan, pwede nyo po yan basahin yung mga ating cross-reference, mga kapatid. Si Apostle Andrew, yung kapatid ni Peter, crucified on the cross. Si Thomas, thrust through with a spear, no? Sinibat. Si Philip, tortured and crucified. Sino pa? Si Matthew, beheading by the sword, pinugutan. Apostle Bartholomew, beaten and crucified. Sino pa? Si Apostle Judas Thaddeus, crucified. Hindi po ito si Judas Iscariot, no? Si Matthias, yung pinalit kay Judas, stoned and beheaded. And si John, grabe po yung nangyari sa martyr's life. And si Paul, alam naman si Paul, beheaded in Rome. Ito po yung mga martyrdom of the disciples. Ipinakita na lang nila na yung pagsunod sa Panginoon, it is costly. Kaya yung topic natin, the cost of discipleship. No? Pero, nagkaroon po ng impact yung kanilang mga buhay hanggang sa kapanahonan natin. Sila po ay ating tinatalakay. Why? Because, mga kapatid, hindi po sila huminto. No? Kahit na yung buhay po nila ang nakasalalay dito. Mga kapatid, ganun po ka intimate ang ating mga disipulo na kahit sa kamatayan, ididipinsa ang gospel. Mga kapatid. Ganun po, kasi nga, gaya po ng ating nabanggit kanina, whatever you give up for Christ cannot compare to the eternal life He gave. Diba mga kapatid? Kaya ganun na lamang yung mga disipulo ng Panginoong Hesus, naglaan ng oras, no? Naglaan ng buhay, at yung kanilang ending, hindi maganda yung kanilang ending, pero meron pong reward na sila po natanggap sa kalangitan. So as a question to consider, in what areas of my life am I tempted to compromise instead of fully following Christ? Ano ika nga ang bahagi ng aking buhay ang natutukso kung ikompromiso sa halip na ganap na sundin si Kristo? Meron pa bang mga agam-agam ngayon sa iyong sarili? After mo pong narinig ito pong ating topic ngayon about the cost of discipleship, ang kahalagahan ng isang pagsunod o
o alagad ni Kristo, maintindihan natin, mga kapatid, na bilang isang followers ni Jesus, na meron talagang pagsasakripisyo na tayo po'y dadaanan. Pero po, mga kapatid, tanda natin, sabi nga po ng Biblia, let nothing move you. Always give yourself fully for the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Diba, mga kapatid? Hindi po nawawala ng kabuluhan yung ating pagsasakripisyo, diba? Pagtuturo, pagtitraining, pag-i-impart sa mga tao, lahat ng ating ginagawa, matters yan sa Panginoon, mga kapatid. So ito po ay challenge sa atin, sa araw po na ito, no? Challenge po sa atin na kung hanggang sa ngayon wala ka pang hinahawakan na mga life group, o cell group, o kaya care group, no, small group, kung wala ka pa ngayon na hinahawakan, it is challenge for you, mga kapatid. It's time to maximize the full potential na binigay sa atin ng Panginoon. No? Sabi nga, redeeming the time because the days are evil. Opo, mga kapatid. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Opo, oo. Redeeming the time because the days are evil. Ayan, purihin po ang Panginoon sa ating pong 28 viewers. Ayan. Salamat sa Lord na kanina po ay na-restore po yung water, electricity. Kanina, mga kapatid. Medyo natantala tayo ng konti. Pero salamat sa Panginoon dahil naibalik po yung kuryente natin. So, yan. Good morning na. Ayan. Brother Romel, Anabisa, good morning. Sister Adora, quick hello po tayo. Pastor Perseus, yan. Good morning po sa bawat isa. Sister Leslie. So, mga kapatid, gaya po ng ating pinag-aralan sa araw na ito, ipag-pray natin sa Panginoon na hiling natin sa Lord, gusto ko pong mag-involve sa inyong discipleship program. Gusto ko pong mag-involve sa ministry. So ipag-pray mo sa Panginoon at kung ikaw po ay kinakausap ng Panginoon, ay huwag na tayo magdalawang isip na sumunod. Lord, salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord God, na minsan pa kami po ay chinalis ulit ninyo, Panginoon, sa larangan po ng pagiging disipulo mo, pagiging tagasunod mo, pagiging alagad mo, Panginoon. Thank you, Lord, for calling me to be a disciple of Jesus. Teach me to deny myself and take up the cross daily with joy. Give me courage when discipleship feels costly, and remind me of the eternal reward in Christ. Help me to love you above everything else, and to follow you wholeheartedly. Strengthen me to walk in obedience, in faith, every day, in Jesus' name. Lord, salamat po sa aming sariling kayanan, hindi na namin kakayanin ito, Panginoon. Bagkus, Lord, sa iyong pagtulong, Panginoon Diyos, ito po ay magpapatuloy, Lord, kakayanin namin because of you. Salamat po, Ama, Lord, sa impartation, Panginoon Diyos, sa araw po na ito, ng iyong salita. Minsan pa kami po ay challenge po ninyo, Panginoon, sa larangan ng ito, ng pagiging disipulo. Lord God, dalangin po namin na magampanan po namin, Panginoon Diyos, ang iyong inatang sa amin, Panginoon, na mandato, Lord, sa aming pong buhay. Salamat po sa araw po na ito. Gawin niyo pong victorious. Mabunga po ang maghapon ng Sabado. At ingatan po kami lahat ng aming pong mga gagawin, Panginoon, sa mga nagtatrabaho. O Diyos, ingatan niyo po sila sa mga nagbabiyahe. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. And also, Lord, we remember our loved ones today, Lord God, na sila po ay nagdadaos ng kanila pong mga birthdays. O God. At anniversaries. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw po na ito. Amin pong wedding anniversary po ng aking pong may bahay. 20 years na po kami. Na sinasamahan ng Panginoon. Salamat po sa kanyang biyaya. Hallelujah. Thank you, Lord. Even, Lord, sa amin po mga kapatid na mayroon pong makaramdaman ngayong araw. Lord, hipuin niyo po sila.
Lord, ipadaloy ang kagalingan, nagmumula sa inyo, Panginoon. Maging Lord, ay po mga kapatid na may mga kabalisahan, may mga depression, may mga anxieties, Lord. Lord, touch their lives, Lord God. At Lord, ipadaloy mo yung kapayapaan, the peace that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Salamat, Ama, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati, kadakilaan ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless mga kapatid. Ay Pastor June Vilas from Lubang. Good morning, Sister Jennifer. Yan. Good morning na sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos lamang po lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless. Bye-bye.